Ilang araw matapos ang pag-aproba ng subway project proposal, nagkaroon ng unang meeting para sa project. Malaki at modernong boardroom. May glass walls, mahabang LED screen, at nasa gitnang isang oval table kung saan nakaupo sa magkabilang dulo sina Jacob Cabral at Micaela Ibarra. Kasama nilang kani-kanilang mga team engineers, project managers, legal advisors. Mag-uumpisa na pong meeting, Andy Pamela. Nagsimulang presentation. Tumayo si Jacob at lumapit sa harap para ipresenta ang updated proposal. May hawak na tablet at may projected slideshow sa screen. As you can see, the Cabral Design Subway System connects key urban points across 10 business districts. Faster commute time, lower carbon emission, and a higher economic return over the next 10 years. Ani Jacob, sumulyap to sa kanya habang nagsasalita. So, you're saying kaya niyong i-complete ang unang linya in less than 2 years with the current piece of our city's permit process? Aniya, I'm saying we'll make the process work if the right people are in place and if both sides cooperate. Walang imposible. Natahimik saglit ang silid, naroon ang tensyon. Pero professional pa rin ang mga kilos. Tinignan niyang lalaki. I want revised figures in projected operational cost. May inconsistency sa third quarter data. Also, I need clarification on the land acquisition segment. We don't want lawsuits mid-construction, do we? Ayoko na aberya. Of course not. I'll have my legal team send the updates tomorrow. Paminsan-minsan ay nagtatamang mga mata nila at pareha silang matapang, ngunit naguunahang magbaba ng tingin. Madami pang tanungan at sagutan sa pagitan nila. Ang naganap sa unang araw, tumayo siya upang tapusin ang meeting. That's all for now. Thank you, Mr. Cabral. Looking forward to working with you, Miss Ibarra. Mabilis ang hakbang na umalis siya ng conference room. Tahimik ang mansyon. Sa garden, masayang naglalaro si Nathaniel habang si Mika ay nasa loob. Kausap sa telepono si Pamela tungkol sa project schedule. Dumating si Gianna. May konting plastikan sa ngiti. Hi, Nathaniel! Wow, ang laki mo na. Nandiyan ba si Mommy Mika? Nasa itaas po. Kausap si Miss Pamela. Anitong nagmano sa tiyahin. Lumapit siya at naupo sa tabi ng bata. Habang naghihintay tayo, Nathaniel, alam mo ba kung nasa ng taguan ng mommy ng mga alahas o pera? Gusto ko lang sanang humiram. Bakit po kayo hihiram? Wala po kayong pera? Wala po kayong business? Kailangan lang, Nathan. Medyo gipit lang si tita. Shh! Secret natin to. Lagi pong sabi ni Lola at Mommy, hindi pwedeng basta-bastang humihingi o nangihiram ng hindi nagpapaalam. Bad po yun. Napatitig si Nathaniel sa tablet, parang may naiisip. Maya-maya ay tumango ito. May ipon po ako, galing sa savings ko. Bigay ni Lola at ni Mommy. Baka makatulong po. Napataas ang kilay niya. Hindi naniniwalang may savings ang 4 na taong gulang, samantalang siyang 25 ay wala. Ikaw? May savings? Sana all. Ani ang nagdududa at natatawa, nakangiti ang bata. Nilapit ang tablet at pinakitang banking app. Tignan mo po ito. Napamulagat si Gianna. Nasa screen ang pangalan ng pamangkin at ang balance. Naduling siya sa hindi mabilang na digits. Namilog ang mata niya. Bilyon-bilyon ang nasa pangalan ng bata. Nathan, mahal kong pamangkin. Napaka-cute at napakabait at napakatalino. Baka pwedeng pahiramin mo muna si tita ng pera. Hindi ba dapat good boy ka? Ibabalik ko din. Ani ang umakbay sa bata at hinimas ang ulo nito. Bibigyan po kita ng pera pero may kapalit po. Sige, kahit na ano yan, gagawin ko para sa'yo, pamangkin kong mahal. Kung sasabihin niyo po sa akin kung sinong daddy ko. Napigil niyang paghinga. Binili na siya ni Mika na huwag ipapaalam sa batang ama nito. Pero kailangan niya ng pera upang ipangbayad sa nanghaharas sa kanya. Naipadala ng allowance nilang mag-ina kaso ay naubos siya sa online sugal. Nagpunta siya sa mansyon upang magmakaawa sa kapatid. Pero mahirap utuin si Mika. Mas madaling kausap ang bata. Oo, kilala kong daddy mo pero huwag mong sasabihin ako nagsabi sa'yo ha. Parehas tayong mapapagalitan ng mommy mo. Tumango ang bata at inabot ang hiniliit sa kanya upang gumawa ng pangako. Pero, magkano kapalit ang impormasyong ibibigay ko? Saglit na nag-isip ang bata. 1 million po. Gawin mo namang 2 million. Okay po. Sino pong daddy ko? Ipadala mo munang pera. Turuan mo po ako, hindi ko po alam kung paano. Nanginginig ang kamay na kinuha niyang tablet at nilagay ang sariling bank account number.
Kung sakaling malaman man ni Mika, nasa account niya ng pera. Ayan, pindutin mo ng passcode para maipadala. Ani ang ibinalik sa batang tablet. Isulat po muna ninyong pangalan ng daddy sa papel. Ani itong inabot ang papel at lapis sa kanya. Isang anghenyong bata. Sumunod siya at nagsulat ang pangalan. Pagpindot ng passcode ay pinakita sa kanya ng batang notification ng perang naipadala. At inabot niya ang papel. Akmang bubuksan ni Nita ng papel nang bumukas ang pinto mula sa itaas. Gianna, anong ginagawa mo dito? At anong sinasabi mo kay Nathaniel? Sita ni Mika. Agad siyang tumayo upang salubungin ang kapatid. Nakita niya si Nathaniel na binusang papel. Mika, nandito lang ako para kamustahin kayo. Napadaan lang ako. May pinuntahan ako sa malapit. Nagkatinginan ng magtiyahin. Lumapit si Nathaniel kay Mika at mahigpit na niyakap ito. Kaya ka lang nagpupunta dito kapag may kailangan ka. Kakapadala lang ng allowance ninyo. Hindi ka pa ba tumitigil sa sugal? Ate, nagbago na ako. Nagpunta din ako dito kasi naisipan ko mali na umasa lamang kami sa iyo ni Nanay Olivia. Kaya gusto ko sanang ipasok mo ko sa LD Corporation. Manager or supervisor sana. Send your CV sa HR. Kapag qualified ka, tatawagan ka nila. Ate naman, alam mong mahirap makapasok sa trabaho kapag walang backer. Then, mag-apply ka sa trabahong qualified ka. Nag-uusap ang magkapatid nang tumalikod si Nathaniel at binasang pangalan na nakasulat sa maliit na papel. Pumasok si Mika sa kwarto. Naglalaro si Nathaniel sa sala. Sinilip ng inat ng matiyak na wala na ikinuha sa bulsang papel na sinulatan ng kanyang tita Gianna. May nakasulat na pangalan. Jacob, walang apelido. Napakamot siya sa ulo. Jacob lang, bumalik siya sa tablet na palaging naka-online. Binuksan ng browser at nag-type ng pangalang Jacob. Lumabas sa mga search results. Karamihan ay mga singer, celebrity o international personalities. Walang hinahanap niya. Napasimangot siya. Puro Jacob Bieber, Jacob Timberlake, aniyang di mabigkas ang pangalan. Kinalabit niya si Gianna na noon ay nasa sala at kausap ulit ang mommy niya. Tita Gianna, lumingon sa kanyang tiyahin. Pinandilatan siya ng mata kaya naupo siya sa sofa. Nagpaalam na si Gianna sa mommy niya kaya hinabol niya to. Oh, bakit Nathan? Lumapit siya, bitbit ang papel. Ito po oh, bakit po walang last name? Siya po ba talagang daddy ko? Baka po kasi maling Jacob ang hinahanap ko sa tablet. Hinila siya ng tiyahin sa isang tabi. Cabral ang apelyido ng daddy mo. Anito nagmamadaling umalis na muntik ng madapa. Kinuha niyang tablet at sinulat ang Jacob Cabral. At nalaki ang mga mata niya nang tumambad ang ilan sa larawan ng isang lalaking pamilyar at nakita niya na. Natakpan niyang bibig at nagtatatalon sa tuwa. Tama siya. Saglit siyang nag-isip. Hindi bati ng mommy Mika niyang daddy niya. Gagawa siya ng paraan. May ngiti sa labing pumasok na siya sa loob ng mansyon. Nasa opisina pa si Jacob sa Cabral Towers. Nasa isang conference room siya kasamang ilang board members at engineers ng subway project. Sa mesa, nakapatong ang kanyang cellphone, naka-silent mode. Ngunit naka-enable ang call pop-up notification. Sa kabilang banda, nasa silid si Nathaniel. Hawak ang cellphone na hiniram sa yaya. Biglang lumitaw sa screen ng cellphone ni Jacob ang tawag. Unknown number. Una ibabaliwalain sana niya ito. Pero sa pangalawang ring ay may kung anong nagtulak sa kanya. Upang sagutin to, lumayo siya sandali sa mesa. Hello? Hello? Daddy? Daddy! Excited ang boses ni Nathan. Natigilan si Jacob. Boses ng bata. Sino to? Ako po si Nathaniel. Kinuha ko po yung number sa party. Bago pa siya makapagtanong ulit ay may kumatok sa conference door. Sir, we need your input on the alignment details. Ni Joshua. I need to go back to a meeting right now, Nathaniel. Tatawagan kita mamaya. Promise. Opo, bye daddy. Naisip ni Nathaniel si Tita Gianna. Kung kilala nitong daddy niya, tsak na alam nito kung saan ito nakatira. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang tablet. Tahimik siya at may iniisip. Pumunta siya sa contacts at hinanap ang pangalan ng tiyahin. Tinap niya kaagad ang pangalan at pinindot ang call button. Oh, ano kailangan mo bata? Wala akong time sa kakulitan mo ngayon, bungad nito. Tita Gianna, gusto ko pong makita si Daddy Jacob. Pwede po ba kayong sumama sa akin? Bakit ako? Naku, malaking gulo yan. Hindi kita masasamahan. Bibigyan ko po kayo ng 2 million kung sasamahan niyo ako sa kanya. Gusto ko po siyang makita at makausap. 2 milyon? Bulalas ang tiyahin sa kabilang linya. Sige. Pero sa isang kondisyon, kapag nalaman ng mami mo, wala akong alam ha.
malalagot ako sa mommy mo. Opo, secret lang po natin. Okay, susunduin kita sa Sunday. Kunwari ipapasyal kita. Bubuo ako ng plano kung paano ka itatakas. Pero dagdagan mo, gawin mo 3 milyon. Sige po, ano yung excited sa nalalapit ng muling pagkikita nilang mag-ama. Sa loob ng isang eleganteng function room, puno ng mga sample flower arrangements, wedding magazines at cake samples. Nakaupo sa isang mahabang mesa sina Jacob at Pamela. Kaharap ang kanilang wedding coordinator na si Mr. Reese, isang maasikaso at energetic na babae. So, we finalized the date next week sa St. Joseph, Paris. Very exclusive and intimate. Pamela, you've chosen the blush and gold motif, tama ba? Yes, I want it to be magical, romantic but classy. Gusto ko lahat ng tao mainggit sa kasal namin. I want our wedding to be the wedding of the year. Anitong maluwang ang ngiti sa labi. That sounds great, matamlay na sabi niya. Napansin ni Miss Tess ang hindi gaanong ka-excited na tono ni Jacob at bahagyang tumingin kay Pamela. Nagkatingin na ng magkasintahan. Babe, okay ka lang? Hindi ka masyado nagsasalita, ani Pamela na hinawakan ng braso niya. I'm good, just a little overwhelmed. I guess, kasi parang ang bilis, akala ko next month pa. Next week na pala. Babe, mahalata ng tiyan ko. Kailangan na nating magmadali. Bulong nito sa kanya. Bakit parang napipilitan ka lang? Huwag mo pasamay ng loob ko. Tandaan mo na buntis ako. Madami lang din iniisip sa trabaho, but I'm happy. We're finally getting married. Ani ang pilit na pilit ang ngiti. Well, everything's falling into place. Just a few more meetings, the food tasting, the guest list, and of course the prenup shoot bukas. Anang coordinator. Oh, sa Isla Paraiso dapat ang shoot. Para perfect sa team. Sure, whatever you want, Pamela. Ani ang tumango. Habang nagpapatuloy ang usapan, pansamantala siyang natigilan na walang kanyang ngiti. Tila may biglang kumurot sa dibdib. Kung magpapakatotoo siya, ay tutulang kanyang kalooban sa magaganap na kasal. Bumalik siya sa ulirat ng tapikin ni Pamela ang kamay niya. Babe, okay ka lang ba talaga? Nag-aalala na talaga ako sa'yo. Yeah, I'm okay. Let's get married next week. Ani ang binilikang ngiti sa labi. Abala si Gianna sa phone at nag-i-stalk sa social media ni Jacob Cabral upang matulungan ng pamangkin kapalit ng malaking halaga. Nalaki ang mata niya na makitang tag ng post ni Pamela. Isang prenup shoot. Ikakasal na pala si Jacob Cabral, ilang araw lang matapos ang annulment sa kapatid. Pero kailangan niyang madala si Nathaniel sa ama kung gusto niya ng pera. Medyo kabado lamang siya at baka kung anong magawa sa kanya ni Mika kapag nabuko sila ni Nathaniel. Sinundo ni Gianna si Nathaniel sa mansyon. Kabado siya sa gagawin. Pinagpaalam niya si Nathaniel na pupunta sa mall ng katabi ng Cabral Towers. Dinala niya ito sa palaruan at sinabihan ng security na hintayin sila sa labas ng playground. May tracker ang bata, kaya dinala ni Gianna ang anak ng kaibigan at nilagay ang tracker dito upang hindi malaman na umalis sila. Abot-abot ang dasal niya. Sa ngalan ng milyones, tutulungan niyang pamangkin. Matao at abalang buong gusali, may mga empleyado na nagmamadaling pumasok at lumalabas. Habang sa isang sulok naroon si Nathaniel, suotang polo shirt na may cartoon print at siya nakabado habang hawak ang phone. Nakashade siya at halos itabing ang buhok sa muka. Ay pamangkin, napakahirap nitong pinapagawa mo sa akin. Sandali lang tayo dito ha? Tapos hindi ako pwedeng makita ng daddy mo. Salamat po Tita Gianna. Gusto ko lang po siyang makita at magpapakilala po ko. Tapos uuwi na po ako. Basta kapag lumabas siya, ikaw nang bahala. Magtatago ako, magkita tayo sa exit na tinuro ko sa'yo. Tandaan mo ha, wala kang tracker. Baka mawala ka, mapatay ako ng mommy at lolo mo. Habang nakaupo sila sa lobby, isang babaeng bumaba mula sa kotse. Si Mika, elegante sa business attire. May daladalang brown leather folder, kasunod nitong executive assistant nitong si Pamela. Ma'am, nasa conference room na raw po si Mr. Cabral. Naghihintay na rin ang mga taga-legal department. Let's go. Gusto kong matapos na kagad itong meeting na ito. Anitong napabuntong hininga. Pagdaan ni Mika sa lobby papuntang elevator, biglang napatayo si Nathaniel. Tila hindi sigurado kung tamang nakitang babae o kamukha lang ng ina. Mommy? Tawag ni Nathaniel, nataranta siya. Biglang tumayo at tinakpan ng bibig ng pamangkin. Hoy, umupo ka. Huwag ka lalapit sa mami mo kundi yari tayo. Gusto mo bang mapalok at mawalan ako ng sustento? Hinila niyang bata at nagkubli sa malaking paso. Eksaktong pumasok si Mika sa elevator.
Mabuti na lamang at hindi sila nakita ng kapatid. Para siyang aatakihin sa puso. Nathan, uwi na tayo. Basta tinulungan na kita. Huwag mo nang babawiin ang pera ha. Tara na, baka mahuli tayo ng mommy mo. Saglit lang po, baka dumating na si daddy. Hay naku, nandito ang mommy mo. Magagalit sa atin yun kapag nakita tayo. Hindi po ba bati si mommy at daddy? Mahabang kwento at hindi mo maiintindihan. Basta nag-away sila, okay? Akala ko po bad makipag-away. Hayan ka na naman sa walang katapusang tanong mo. Basta tara na. Bakit po sila nag-away? Bata ka pa, huwag mo problemahin na problema ng mga matatanda. Basta ginawa kong best ko na makarating ka dito. Tara na. Okay po, pero kapag hindi mo po ako sinamahan ulit dito, sasabihin ko kay mommy ang secret natin. Anang batang tinakot pa siya. Pinandilatan niya ng matang pamangkin. Ay Diyos kong bata ito. Sige na nga, babalik tayo pero dagdagan mo yung bayad at nanganganib ang buhay ko sa pinapagawa mo. Okay po. Halika na Nathan, kailangan na nating umalis. Agad na sumunod ang bata, ngunit tila may nahagip ang paningin nito. Mula sa entrance, papasok si Jacob. Abala sa pakikipag-usap sa dalawang staff habang may hawak na folder. Nalaki ang mga mata ni Nathaniel. Ayun si Daddy! Biglang bumitaw ang bata sa kamay niya at tumakbo papalapit sa direksyon ni Jacob. Daddy! Daddy! Sigaw nito, nagulat siya at nataranta. Malapit na siyang atakihin sa puso. Nathaniel, balik ka dito! Gigil niyang sabi. Ngunit dahil rush hour, siksikan ng mga tao sa lobby, may mga bagong dating na kliyente, bodyguards at ilang staff na gusali. Si Jacob nakatuon sa dokumentong hawak. Hindi naririnig ang tawag ng bata. Sa isang igla, pumasok nito sa elevator at nagsara na. Daddy! Anang batang humahabol sa ama. Hinabol niyang pamangkin at nabilis ng kinarga palayo. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mapahamak tayong dalawa? Huwag kang basta-bastang tatawag ng daddy sa harap ng maraming tao. Hindi basta-basta ang ama mo. Malaking gulo kapag nagkataon. Pero, siya po si daddy. Anang batang mukhang iiyak, namumula ng mga mata nito. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Shh! Aalis na tayo. Baka may makakilala pa sa atin dito. Babalik tayo. Pangako makakausap mo rin ng daddy mo. Aniyang lumambot ang puso sa pamangkin. Hinila niya si Nathaniel palabas ng lobby. Maaliwalas ng conference room. Nasa gitnang malaking mesa ng napapalibutang mga executive ng AM Corporation at Cabral Group of Companies. Sa isang dulo naroon si Jacob. Gwapong-gwapo sa suit na suot. Habang sa kabilang dulo si Nika. Elegante sa kanyang dark green blazer. Nagsimula naman ang meeting nang biglang bumati ang isa sa mga consultants ng proyekto. Mr. Cabral, congratulations po. I heard kasal niyo na ni Dr. Pamela next week. Big day sir, natawang ilan sa silid. May ilang nagpalakpakan pa nang marinig ang balita at bumati din sa binata. Ah, yes, thank you. Nakita niyang nakatitig si Jacob sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Bagkus sinipat niyang papel sa harap, pinipilit na maging abala kahit na wala siyang naintindihan sa binabasa. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin. May bahagi ng kanyang pusong tila sinaksak ng paulit-ulit. Dapat ay wala na siyang maramdaman. So, let's begin with the timeline, Mr. Cabral. Care to walk us to the pre-construction phase? Ania. Kumuha ng remote at tumapit sa projector si Jacob. Of course, as you can see, we're targeting Q1 of next year for groundbreaking. Habang nagpapaliwanag si Jacob, pinanood niya lang ito. Pinilit alalahanin na CEO siya na walang puwang ang damdamin sa gitna ng isang mahalagang proyekto. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong anyo ay isang pusong sawi dahil siya nabalitaan tungkol sa kasal. Samantalang si Jacob naman ay panay ang sulyap sa kanya. Hindi niya maitagong lungkot sa mga mata. Ngunit huli ng lahat at hindi siya dapat pang maghabol. They were not meant to be.